Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang Republic Act 9165 o ang the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ano nga ba ang batas na ito? Kilala sa tawag na batas na pinalawak sa mga mapanganib na droga ng 2002, ang batas na ito o sa Ingles ay ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ano-ano naman ang layunin ng batas na ito? Nilalayo ng batas na ito ang mahigpit na paglaban sa ipinagbabawal na gamot. Layunin din ng RA 9165 na pangalagaan ang kapakanan ng mamamayan, lalong-lalo na ang mga kabataan, laban sa pinsalang dulot ng droga. Sino-sino naman ang nasasakop ng RA 9165? Mapaparusahan sa ilalim ng batas RA 9165 ang mga taong una, nagbebenta, at pangalawa, gumagamit ng ipinagbabawal o iligal na droga at mga kauri nito. Paano naman makakatulong ang RA 9165 sa anti-drug policy ng pamahalaan? Sa pamamagitan ng RA 9165, titiyakin ng pamahalaan na una, mahuli ang mga taong nagbibenta at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at mapapatawan sila ng kaukulang parusa. Pangalawa, magkakaroon ng isang pambansang programa sa pagsugpo sa pagkalat ng iligal na droga upang ang mga taong nangangailangan ng gamot na ipinagbabawal ay malayang makagamit nito para sa kanilang karamdaman. At pangatlo, magkakaroon ng tuloy-tuloy na programa para sa gamutan at rehabilitasyon ng mga nagiging biktima ng pang-aabuso ng gamot. Ano-ano naman ang mga tinatawag na bawal o iligal na gamot? Nakasaad sa RA 9165 ang listahan ng mga ipinagbabawal na gamot at mga kauri nito. Narito ang ilan sa pinakamadalas na abusuhing gamot. Una, ang marijuana o marijuana resin o marijuana resin oil. Gayon din ang MDMA o mas kilala sa tawag na ecstasy. Ang PMA, TMA, LSD, GHB, at mga kauri nito o anumang bagong tuklas na gamot at kanilang pinagkunan nito na hindi naman nakakagamot. Ipinagbabawal din ang methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa tawag na shabu, ice o meth. Bawal din ang opium, morphine or morphina, heroin, at cocaine o cocaine hydrochloride. Ano naman ang ibig sabihin ng pangangalakal o trafficking
at paggamit ng iligal na droga o ipinagbabawal na gamot. Pangangalakal. Kasama rito ang pagtatanim, paggawa o pagkalat, pangangasiwa, pagbuo, pagbibenta, pag-angkat, pagluluwas at pag-aari ng anumang ipinagbabawal na gamot at kauri nito. Ang paggamit ay tumutukoy sa pagtuturok sa pamamagitan ng ugat o kalamnan, pag-ubos sa pamamagitan ng pagmuya, paghithit, pagsinghot, pagkain, paglunok o pag-inom, o anumang paraan para makapasok ito at makaapekto sa katawan ng tao. Katanungan: ano naman ang mga iligal na gawaing may kaugnayan sa pangangalakal at paggamit ng iligal na droga at ano ang karampatang parusang ipapataw sa mga ito? Ang kasagutan ay nakasaad sa Artikulo 2 o pangalawang artikulo ng RA 9165. Dito naitala ang mga labag sa batas at ang kaparusahan para dito. Dumayo naman tayo sa Section 5 ng Article 2. Pagbibenta, pakikipagkalakalan, pangangasiwa, dispensasyon, paghahatid, pamamahagi, at transportasyon ng mga mapanganib na gamot at o mga kontroladong precursor at mahahalagang kemikal. Nakasaad sa seksyon na ito na ang parusa ng habang buhay at multa mula 500,000 piso hanggang 10 milyong piso ay dapat ipataw sa sinumang tao na maliban kung pinahihintulutan ng batas ay magbebenta, mangangalakal, mangangasiwa, mamigay, maghatid, mamigay sa iba, mamahagi ng dispatch sa pagbabiyahe o maghatid ng anumang mapanganib na gamot, kabilang ang anuman at lahat ng uri ng opium, anuman ang dami at kadalisayan na kasangkot o dapat kumilos bilang isang broker sa alinman sa mga naturang transaksyon. Kung ang pagbibenta, pangangalakal, pangangasiwa, dispensasyon, paghahatid, pamamahagi o transportasyon ng anumang mapanganib na gamot at o kontroladong precursor at mahahalagang kemikal ay nangyari sa loob ng 100 metro mula sa paaralan, ang pinakamataas na parusa ay dapat ipataw sa bawat kaso. Para naman sa mga tulak o pusher ng droga na gumagamit ng mga menor de edad o mga taong may kapansanan sa pag-iisip bilang mga runner, courier at messenger o sa anumang iba pang kapasidad na direktang konektado sa mga mapanganib na droga at o kinokontrol na precursor at mahahalagang kemikal na kalakalan, ang pinakamataas na parusa ay dapat ipataw din sa bawat kaso. Kung ang biktima naman ng pagkakasala ay isang menor de edad o isang taong may kapansanan sa pag-iisip o kung ang isang mapanganib na gamot at o isang kinokontrol na pasimula at mahalagang kemikal na kasangkot sa anumang pagkakasala na ibinigay dito ay ang malapit na sanhi ng kamatayan ng isang biktima nito, ang pinakamataas na parusa ay ibinibigay para sa ilalim ng seksyon na ito ay dapat ipataw. Ang parusang 12 taon at 1 araw hanggang sa 20 taong pagkakakulong at multa mula sa 100,000 piso hanggang 500,000 piso
ay ipapataw sa sinumang tao na kumikilos bilang isang tagapagtanggol o cuddler ng sinumang lumalabag sa mga probisyon sa ilalim ng seksyon na ito. Section 6 ng Article 2. Pagpapanatili ng isang den, dive o resort. Ang parusa ng habang buhay na pagkakakulong at multa mula sa 500,000 piso hanggang 10 milyong piso ay dapat ipataw din sa sinumang tao o grupo ng mga tao na magpapanatili ng isang den, dive o resort kung saan ang anumang mapanganib na gamot ay ginagamit o ibinebenta sa anumang anyo. Ang parusang pagkakulong mula sa 12 taon at 1 araw hanggang 20 taon at multang mula sa 100,000 piso hanggang 500,000 piso ay dapat ipataw sa sinumang tao o grupo ng mga tao na dapat magpanatili ng isang den, dive o resort kung saan ang anumang kinokontrol na precursor at mahalagang kemikal ay ginagamit o ibinebenta sa anumang anyo. Pinakamataas na parusa na itinakda para sa ilalim ng seksyon na ito ay dapat ipataw sa bawat kaso kung saan ang anumang mapanganib na gamot ay ibinibigay, inahatid o ibinebenta sa isang minor de edad na pinahihintulutang gumagamit nito sa ganoong lugar. Section 11 ng Artikulo 2. Pagmamay-ari o posisyon ng mapanganib na droga. Ang parusang habang buhay na pagkakakulong at multa mula 500,000 piso hanggang 10 milyong piso ay dapat ipataw sa sinumang tao na maliban kung pinahihintulutan ng batas ay nagtataglay ng anumang mapanganib na droga sa mga sumusunod na dami, anuman ang antas ng kada lisaya nito. Una, 10 gramo o higit pa ng opium. Pangalawa, 10 gramo o higit pa ng morphine. Pangatlo, 10 gramo o higit pa ng heroin. Pang-apat, 10 gramo o higit pa ng cocaine o cocaine hydrochloride. Pang-lima, 50 gramo o higit pa ng shabu. Pang-anim, 10 gramo o higit pa ng marijuana resin o marijuana resin oil. Pang-pito, 500 gramo o higit pa ng marijuana. At pang-walo, 10 gramo o higit pa sa isa pang mapanganib na gamot, gaya ngunit hindi limitado sa MDA o ecstasy, PMA, TMA, LSD, GHB, at ang mga katulad na dinisenyo o bagong ipinagkilalang mga gamot at ang mga hinango ng mga ito, nang walang anumang therapeutic na halaga o kung ang dami ng pag-aari ay higit pa sa mga kinakailangan sa paggamot, gaya ng tinutukoy at ipinahayag ng lupon alinsunod sa Section 93, Artikulo 6 ng batas na ito. Artikulo 2, Section 12. Pagmamay-ari ng kagamitan, instrumento, kagamitan at iba pang paraphernalia para sa mapanganib na gamot. Ang parusang pagkakakulong mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at multang mula 10,000 piso hanggang 50,000 piso ay ipapataw sa sinumang tao na maliban kung pinahintulutan ng batas ay nagtataglay o nasa ilalim ng kanyang kontrol ng anumang kagamitan, instrumento, kagamitan at iba pang kagamitan na angkop o nilayon para sa paninigarilyo, pagkonsumo, pangangasiwa, pag-injeksyon, paglunok o pagpasok ng anumang mapanganib na gamot sa katawan. Sa kondisyon na sa kaso ng mga medical na practitioner at iba't iba pang mga profesional na kinakailangang magdala ng naturang kagamitan, instrumento, kagamitan sa pagsasagawa ng kanilang propesyon,
Ang lupon ay dapat magreseta ng kinakailangang mga patnubay sa pagpapatupad nito. Artikulo 2, Section 15. Paggamit ng mga mapanganib na gamot. Ang isang taong hinuli o inaresto na napatunayang positibo sa paggamit ng anumang mapanganib na droga pagkatapos ng confirmatory test ay dapat magpataw ng parusa ng hindi bababa sa 6 na buwang rehabilitasyon sa isang center ng gobyerno para sa unang paglabag, paksa sa mga probisyon ng Artikulo 8 ng batas na ito. Kung mahuhuli na gumagamit ng anumang mapanganib na droga sa pangalawang pagkakataon, siya ay mapapatawan ng parusang pagkakakulong mula 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon at multang mula 5,000 piso hanggang 200,000 piso. Sa kondisyon ng seksyon na ito ay hindi naaangkop kung saan ang taong sinuri ay napag-alamang mayroon din sa kanyang pag-aari ng ganoong dami ng anumang mapanganib na gamot na ibinigay sa ilalim ng Section 11 ng batas na ito, kung saan ang mga probisyon na nakasaad doon ay dapat ilapat. Dumayo naman tayo sa Artikulo 8 ng RA 9165. Dito nakasaad ang programa para sa paggamot at rehabilitasyon ng mga drug dependent. Section 54. Kusang loob na pagsusumite ng drug dependent sa confinement, treatment at rehabilitasyon o yung tinatawag natin na voluntary surrender. Ang isang umaasa sa droga o sinumang tao na lumalabag sa Section 15 ng batas na ito ay maaaring mag-isa o sa pamamagitan ng kanyang magulang, asawa, tagapag-alaga o kamag-anak sa loob ng ika-4 na antas ng consanguinity o affinity ay mag-apply sa board o sa nararapat na kinikilalang kinatawan nito para sa paggamot at rehabilitasyon ng dependency sa droga. Sa naturang aplikasyon, dapat dalhin ng lupon ang usapin sa korte na mag-uutos na suriin ng aplikante para sa drug dependency. Kung ang pagsusuri ng isang doktor na kinikilala ng DOH or DOH accredited ay nagresulta sa pagpapalabas ng isang sertipikasyon ng aplikante ay isang drug dependent, siya ay dapat utusan ng korte na sumailalim sa isang paggamot at rehabilitasyon sa isang center na itinalaga ng lupon para sa isang panahon na hindi mas bababa sa 6 na buwan. Ngunit ito ay sa kondisyon na ang isang drug dependent ay maaaring ilagay sa ilalim ng pangangalaga ng isang DOH accredited na manggagamot kung saan walang center na malapit o mapupuntahan sa tirahan ng drug dependent o kung saan ang nasabing drug dependent ay mas mababa sa 18 taong gulang at unang beses na nagkasala at hindi nakakulong sa isang center. At hindi ito magdudulot ng seryosong panganib sa kanyang pamilya o sa komunidad. Tandaan na ang pagkakakulong sa isang rehabilitation center para sa paggamot at rehabilitasyon ay hindi lalampas sa 1 taon. Pagkatapos ng panahong iyon, ang korte, gayon din ang lupon, ay dapat ipaalam sa pinuno ng rehabilitation center ang katayuan ng nasabing drug dependent at tutukuyin kung ang karagdagang pagkakulong ay para sa kapakanan ng umaasa sa droga at ng kanyang pamilya o ng komunidad. Section 56. Pansamantalang pagpapalaya mula sa center, aftercare at follow-up na paggamot sa ilalim ng Voluntary Submission Program.
Sa sertipikasyon ng center na ang drug dependent sa loob ng Voluntary Submission Program ay maaaring pansamantalang ilabas, ang korte ay dapat mag-utos sa kanyang pagpapalaya sa kondisyon na ang nasabing drug dependent ay dapat mag-ulat sa DOH para sa aftercare at follow-up na paggamot, kabilang ang pagsusuri ng ihi para sa isang panahon na hindi hihigit sa 18 buwan sa ilalim ng mga tuntunin at kondisyon na maaaring ipataw ng korte. Gayunpaman, kung matuklasan ng DOH na sa panahon ng unang aftercare at follow-up na programa ng 18 buwan, ang drug dependent ay nangangailangan ng karagdagang paggamot at rehabilitasyon sa center, siya ay ibabalik sa center para sa confinement. Pagkatapos noon, maaari siyang muling ma-certify para sa pansamantalang paglaya at utusang palayain para sa isa pang programa pagkatapos ng pangangalaga at follow-up alinsunod sa section na ito. Judge, meron tayong Republic Act 9165. 9165, kung di ako nagkakamali, ito ay yung ni-revise dangerous drugs. Talagang yung ating dating batas sa illegal na droga, sinet aside dyan, at nagkaroon ng revision. Ito ngayon, yung 9165, na patuloy naman binabago din. More or less, Judge, ano ang pinaka-salient features ng batas na ito? Halimbawa, ano ang kinaiba nito doon sa dating batas patungkol halimbawa sa ikaw ay nagmamanufacture, ikaw ay nagtitinda ng illegal na droga o ikaw ay gumagamit lang. Paano yung degree ng imprisonment o noong criminal liability? Ang rule, yung pagkakaiba niya doon sa old law, yung RA 6425, mataas ang penalty talaga. Ang general rule talaga sa penalty ng dangerous drugs, life imprisonment habang buhay po yan. Pero 40 years okay na. Pero parang technically habang buhay eh. So, pero may mga mangilan-ngilan na mababa yung penalty. Pero ang general rule, mataas talaga penalty niya. For example, yung dati kasi pag gumagamit ka ng drugs, imprisonment yan. Pero ngayon medyo mas magaang siya eh. Kasi sa bagong batas ngayon, Section 15, pag first offender ka, ang penalty mo is rehabilitation. So, hindi ka ikukulong. I-rehabilitate ka. Pero first offense yun, ha? Pag second offense, ano na yan? 12 years, 1 day to 20. Ngayon, sa possession... Judge, ito po ay yung gumagamit po, ha? Linawin na po natin, yung gumagamit lang. Use of dangerous drugs. Rehabilitation. Pero ang general rule pag pinag-uusapan is drugs, mataas ang penalty, life imprisonment, except yung possession, basta mababa lang yung gramo. Wag lang ang gramo, yung halimbawa yung marijuana, pag 500 grams or more, life imprisonment na yan. O kaya yung shabu, pag 10 grams or more, life imprisonment na yan. Medyo mataas na yung penalty niya. Pero ang general rule, napakataas ng penalty talaga. Mababa lang sa use at saka sa possession. Pero yung possession, mataas pa rin. Ang pinakamababang penalty ng possession, 12 years and 1 day to 20. So, napakataas. Ang taas pa rin. Mataas talaga siya. So, yun ang pinakamalaking pagkakaiba po, no? Yun ba yung dahilan kung bakit madami, minsan kinakausap na lang yung mga law enforcement authorities natin na kinakausap na sa halip na possession, sa halip na sale, sasabihin, sa use nyo na lang ako idemanda. Doon nyo na lang ako file ng kaso sa use ng dangerous drugs. Minsan nangyayari talaga yan eh. Kasi, for example, pag yung possession kasi, mababa lang yung penalty niya, lalo na kung ang gramo, mababa lang yung possession. Pero mataas pa rin, 12 years and 1 day to 20. Ang kaso pag nahuli ka, halimbawa, nasa motorsiklo ka, so i-charge ka ng possession, pwede ka magpiyansa. Ang minsan ang problema kasi, pag medyo mataas at may discretion yung pulis,
pwede ka i-charge ng transportation of dangerous drugs. Pag transportation, life imprisonment na yan. Minsan kasi ang pulis nagkakaroon siya ng discretion. So, at saka yung fiscal. Depende sa gramo. Technically kasi, pag nasa motorsiklo ka, nasa kotse ka, transportation of dangerous drugs yan, regardless of the quantity of the drugs. Pero minsan kasi, kung mababa lang, pinagbibigyan na. Kahit ang Supreme Court, in the case of Sales, pinagbigyan nasa loob ng kotse, ha? May nahulian siya ng drugs. Transportation yon. Kasi regardless of the quantity. Pero minsan, pinagbibigyan na nila pag maliit lang pag hindi sa commercial quantity. At dyan natatapos ang ating talakayan hinggil sa RA 9165. Laging tandaan na labanan natin ang droga. Maraming salamat sa pakikinig.